Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muli pumasok si Jesus sa sinagoga at naratan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang tao naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kaniya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga tao na sa paligid niya, galit at lungkot ang nabadya sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kapwa ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, magandang simulan po natin ang pagninilay natin sa tanghaling ito sa isang simpleng katanungan lamang po. Sino po sa inyo dito ang tumingin kanina sa salamin bago pumunta at dumalo ng misang ito? Meron po ba na tumingin sa salamin? Marahil karamihan, lalo na ang mga kababaihan, tiningnan ang sarili sa salamin. Ano po ang nasabi ninyo kanina sa inyong sarili nung nakita po ninyo ang inyong sarili sa salamin? May nagsabi po ba, ay, parang tumataba ako? O kaya meron po ba nagsabi na, gumaganda ako? Meron po ba nagsabi na, parang kumukulubot na yung mga mukha ko? Kasi minsan mga kapatid, kapag tayo ay humaharap sa salamin, nakikita natin kung ano ang nangyayari sa ating pampisikal na panlabas. Nakikita natin kapag merong dumi ang ating mga muka, nakikita natin kung maayos at maganda ang ating itsura. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil oras na tayo ay tumitingin sa salamin, nawa ang makita natin na ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan. Ang bawat isa sa atin ay tunay na may taglay na kagandahan. Bakit? Dahil ang lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Kaya okay lamang po na kapag tumitingin ka sa salamin, sabihin mo sa iyong sarili,
mukha pala akong mabait. Pwede pala ho, na kapag tumitingin ka sa salamin, pwede mong sabihin, ang ganda-ganda ko pala. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos. At ang lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, tinutulig si Jesus sa isang bagay na kanyang ginawa. At ano po yun? Nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. At tandaan po natin mga kapatid, para po sa mga Hudyo, ang araw ng pamamahinga ay araw na banal. At kung ito'y araw na banal, para sa mga Hudyo, hindi sila pwedeng kumilos. Sa Ingles nga, sinasabi nila, they cannot even lift a finger during Sabbath. Bawal magluto. Pero bakit kaya ang Panginoon sa araw ng pamamahinga nagpagaling ng isang tao? Bakit? Dahil yun ang natural sa buhay ng Panginoon. At ano yung pagiging natural sa buhay ng Panginoon? Hindi maaalis sa Kanya ang taglay niyang kabutihan. Hindi maaalis kay Jesus ang taglay niyang pagmamahal sa ibang tao. Hindi maaalis kay Jesus ang taglay niyang pag-ibig sa Diyos. Sa madaling salita, ang pagkatao ng Panginoon, ang pagkadiyos ng Panginoon, nananatili sa Kanya yung taglay niyang kabutihan. At marahil mga kapatid, yan din po ang hamon para sa ating lahat. Kung meron tayong taglay na kabutihan, kung meron tayong taglay na kakayanang umibig at magmahal, ibig sabihin, wala po dapat itong pinipiling oras at pagkakataon. Ngunit sa lahat ng oras at pagkakataon, nandun yung kakayanan nating magmahal at umibig. Kasi parte ho yun ng buhay natin. Parte po yun ng tayo ay nilikha ng Diyos. Ang manatili tayong mabuti. Ang manatili tayong maganda. Pero aminin po natin o hindi, nakakalungkot po paminsan-minsan na tayo minsan mga Katoliko, very seasonal po yung ating pagpapakabuti. Ang lagi ko nga pong halimbawa dito, may mga pagkakataon na kapag tayo ay nagpapakabuti, anong sasabihin sa atin ng ibang tao? Mamamatay ka na ba? Kapag nagpapakabuti ka, anong sasabihin ng tao? Magugunaw na ba ang mundo? Kapag nagpapakabuti ka, anong sasabihin ng ibang tao? Birthday mo ba? Magpapasko ba? Kwaresma ba? Bakit? Baka kasi hindi consistent yung pagpapakabuti natin sa ating buhay. Baka kasi hindi natural sa atin ang magpakabuti at gumawa ng tama. Pero para sa ating mga Kristiyano at Katoliko, nung tayo ay nilikha ng Diyos, ikaw ay mabuti at maganda. At kung ikaw ay mabuti at maganda, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, kagaya ni Jesus, dapat nandoon ang pagpapakabuti. Nandoon ang paggawa ng tama. Kaya mga kapatid, sana po kapag tayo ay tumitingin sa salamin, hindi lang sana natin makita yung pisikal nating kagandahan, yung pisikal nating kabutihan, kundi mamaya po pagtingin natin sa salamin, magandang pagpapaalala po yun. Nilikha ako ng Diyos. At kung ako ay nilikha ng Diyos, ako'y mabuti at maganda. Amen.